Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan na maski humupa na ng konti ang ulan ay sa iba-ibang parte ng ating bansa, lubog pa rin ang karamihan. At dyan ay maganda pag-usapan din natin ngayon. Isa sa pinakamalaking issue ay ito hong, isa na namang pagbaliktad ng isa po sa mga naunang testigo laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya ang mga tanong ngayon ay ito na ba kaya ang dahilan at baka tuluyan na pong maabsuelto itong si Speaker Romualdez. Ngayon, pinakahuli, Sec Jing, itong si Sergeant Orly Gutesa. So, anong masasabi mo rito? Well, alam mo na, si Sergeant Gutesa, nag-appear na yan sa Senado. Pinapalabas nga nila na dumaan daw sa kwarto ni Marcoleta at ngayon, itong mga bayad na mga media, mainstream media, parang pinapalabas na may ugnayan si Senator Marcoleta dito sa kay Gutesa dahil dumaan sa kanyang kwarto. Pero ang bottom line niyan ay napresenta ito si Gutesa. Napresenta sa Senado doon sa Blue Ribbon, nagsalita, pinagtatanong ng mga members ng Senado at naka-record yung mga sinasabi niya. So, these are the so-called unang niyang mga testimonya. Ngayon, itong pinapalabas ngayon paring Eli, ito yung sinasabing recantation. Di ba? Na bumaliktad daw. So, yung una niyang under oath na pananalita sa Senado ay yun ang mananatili na pwedeng basihan sa kanyang testimonya. Now, recantation is always given with a grain of salt. Ika nga pag nagre-recant, hindi masyadong binibigyan ng halaga yan sa korte dahil it's a change of mind. Ika nga. Tulad nito, ito naririnig natin si Ginang Aimee. Anong sinasabi ni Ginang Aimee? Bigyan mo natin ng petsa, Sec Jing. Oo. November 12, 2025, itong statement na ito ni Senator Amy Marcos at na kung saan sinasabi niya na may magre-recant na testigo. Sigurado raw siya. Ito, panoorin niyo ho. Oo, kasi noon, bago natin ipalabas yan, nabulgar na yan, na biglang nawala si Gutesa. In fact, ipapakita natin mamaya yung sinasabi ni former Congressman Mike Defensor tungkol sa pananakot sa kanyang pamilya. Tapos may binanggit pa siyang video na nag-uusap yung kanyang asawa at si Gutesa na pinipilit siya na may i-insert na mga salita doon sa kanyang affidavit. Or yung dati niyang affidavit binago at may mga sinisingit na mga pananalita. So, ito po, mga kababayan, noong November 12 pa lang, last year, nag-abiso na si Ginang Senator Amy Marcos na mayroong isang grupo or isang akusado or suspected na involved, mataas na opisyal, na baka ito ang may ginagawa nasa likod ng pananakot kay Gutesa. Pressure. I-pressure si Gutesa na bumaliktad, mag-recant ng kanyang sinasabi doon sa Senado.
Okay, panoorin nun natin itong pahayag ni Senator Amy Marcos. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Last year pa, nabanggit na. Nabanggit na yan at dahil tinago or marami na ngang nagsasabi na nasaan na si Gutesa? Mayroon bang kumidnap or nagtago sa kanya or patay na ba si Gutesa? Maraming nagtatanong. At ngayon biglang sumulpot na lang at parang sinasalsal sa media na nagbaliktad na daw ang kanyang testimonya. So, paring Eli, anong masasabi mo tungkol dito dyan? ho, mga kababayan, talagang inaasahan ho ito. Kung hindi na siguro dapat na ikagulat. Kasi mismo, November 12 pa lang ho. Last year ay binanggit na ni Senator Amy Marcos. Tapos, meron pa hong ibang dyan na mga katibayan, Sec Jing, Oo, na tulad- kung saan ay malalaman nating na talagang ginigipit siya at napilitang magtago noon itong si Orly Gutesa. At mayroong nakuha si Mike Defensor na isang conversation sa isang video ng asawa at si Gutesa at very clear na sinabi ni Gutesa na siya daw ay pinipilit na Pumirma sa isang affidavit. pumirma sa isang affidavit at kanyang ibibideo yung kanyang mananalita doon sa affidavit. At sinabi niya, sa original niyang sinabi sa Senado, may sinisingit at parang pinapaturo sa kanya na si Mike Defensor at si Gamar Coleta ang nagturo sa kanya kung anong sasabihin at parang babayaran siya sa sasabihin niya, parang ganon. So ito po, mayroong video, pakinggan natin po ito, between Gutesa and yung kanyang may bahay. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May napo. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarecord na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yun. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli?
Hindi, nasa ano yan, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Silang gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Hmm. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulo-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako nga sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, plano nila sa akin eh. Narinig natin yung nasa tape record at pakinggan naman natin si Mike Defensor na may sinasabi siya tungkol dito, paring Eli. So, nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling probation yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na humiling po ako na bigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, nung pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato. Sabi, ba talaga yung Marines? From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakalam ko ha. Paring Eli, Okay. malalim ito, no? Siguro, hindi lang basta-basta ina-accept yung kanyang recantation. Kasi doon sa sinasabi niya, doon sa video, na mayroong word siyang ginamit, sila, kailangan malaman kung sino yung Kung sila. sino yung sila. Kasi yun ang key dito sa kanyang recantation. For all we know, this is dangerous and serious kasi obstruction of justice ito eh. Na? This is an obstruction of justice and I of course call the attention of the ombudsman
to dig deeper, or even the Senate as a blue ribbon to dig deeper into the issue of sino ang nagpipwersa sa kanya na gumawa ng panibagong affidavit, sino nagpwersa sa kanya na gumawa ng recantation. Kasi hindi naman kusang loob niya ginawa eh. Nagsabi siya sa kanyang asawa na pinipilit siya na gumawa ng panibagong affidavit at may mga isisingit na mga salita na wala doon sa original niyang affidavit. So, this is something that should not stop there, pare. Malalim itong issue na ito. This connotes not only recantation but obstruction of justice, kasi pinipigilan ang isang tao na nagsalita na at babaguhin yung kanyang affidavit, which is against the truth that really happened. Paring Eli. So dito mga kabayan, ibig sabihin kapag ganyan, ma-influence ang tao yan. May impluensya yan. Or gumamit ng mga puwersa. Kasi kung ordinary lang, baka umalma si Gutesa. So, there must be some kind of power, influence, or maybe may mga bodyguards or mga military na mga scalawags na kumupkup sa kanya para takutin siya na bumaliktad at mag-give up ng kanyang sinalaysay doon sa Senado, paring Eli. Yes, so dito ho mga kaubayan ay napaka-importante ito na malaman. Pero kung sabagay, Segching, bago pa man yan nung siya, yung unang paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee, di ba, may binanggit na si Senator Amy. Na talagang alam nila na pe-pressure rin ito ng kung sino man, kung pagdudugtong nila natin, sino ba yung tinamaan ng testimonya noon ni Gutesa? So, mayroong malaki na may involvement sa flood control na kumalap ng maraming maleta na mayroon siyang interest to prevent Gutesa from testifying. Yun ang suspect. Now, kung ito dapat ang ito si Matibag, with due respect, itong kaibigan kong dati na si Melvin Matibag, ito dapat ang bigyan mo ng pansin, Melvin. Imbestigahan mo kung sino yung tao na kumupkop at nagpilit sa kanya na bumaliktad sa kanyang testimonya sa Senado. Ito dapat ang karapat-dapat na imbestigahan ng NBI, paring Eli, di ba? Kasi this is something that smacks right of public interest. Obstruction of justice po ito So, paring Melvin, ito na yung dapat mong gagawin. Dapat para tulad ng sinabi ng ombudsman, hindi siya naniniwala, ikaw pinapalabas mo sa publiko na sumusunod ka sa mga instruction ng ombudsman para may isasagawa ng mga ibang bagay, ito yung isang pwede mong gawa ng investigasyon kung sino ang nasa likod nitong pagbaliktad ni Gutesa. Siguro pwede rin tayo manawagan. Kasi this is really very ominous. Na hindi ito makatotohanan yung bigla na lang bumaliktad. After may video na nagsasabi na pinipilit siya ng mga tao, sinasabi niyang sila. Sino ba ito si sila? Sino ba itong mga sila? Mayroong mga grupo yan or tao or impluensyadong politiko na gustong harangin ang testimonya ni Gutesa. Pero meron ng pagkakataon ng ang ombudsman, pwede nilang katulungin, kunin ang tulong ng NBA para utusan na imbestigahan, di ba? May mga ganyan pagkakataon. Kasi sabi ng ombudsman, ay itutuloy raw nila ang kaso. Sana totoo. 28 nga daw yung kanyang testigo, laban. Pero the fact na sinasabi niyan 28,
at nag-recant si Gutesa, parang hindi nila binibigyan ng importansya yung obstruction of justice dito. Sinasabi nga niya, yung 4 na bumaliktad, isasama niya sa kaso. Dapat isasama din ito si Gutesa. Sa plunder. Isasama dapat ito sa plunder dahil he now becomes part of the conspiracy to prevent the government from pursuing its case against these erring officials na involved dito sa flood control scam. Paring Eli. Pero sa kabilang banda naman, paano kung talagang kasi ang parang pinaka-mission dito palabnawin yung kaso Oo. laban kay dating speaker. Ibang usapan yan. Di ba? Kaya hindi natin alam talaga ang gimmick ng gobyerno na to. Sinabi na natin doon sa previous podcast natin na noong SONA na sinasabi ni Marcos Jr. na patong-pastong na kaso ang sasampa kay Romualdez at walang reaction si Romualdez. Kalmadong-kalmado, matamlay. Contrary to the first na statement, nung una, nakakasuhan siya, sinasabi niya, hindi ako mag-iisa. Isasama ko kayo. Damay-damay na. Damay-damay na. Pero bakit dito, biglang matamlay siya? Mayroon bang deal yan? Na, sige, dribble lang natin ito, pero wag kang, sabi siguro ni Marcos, pinsan, wag kang... easy ka lang. Easy ka lang, pinsan. Anyway, gawa ka na lang ng maniobra dyan. Ako din, hindi ko pupursigihin ito. Tapos, pagka may establish naman na kaso, pagdating sa sandigan, bibigyan ka ng piyansa. At patulugin na natin yung kaso mo. So, binabagit mo, Sec Jing, pwedeng ang ikaso, grab na lang bailable. Available. Pampakaswelo sa tao kasi kasi halimbawa, maski 28 pa yan, kung puro palpak naman yung testigo, hindi naman makapag-point na there was a plunder committed, libre, matutulog na lang yung kaso. Pwede nang itago yung mga pagnanakaw nila dito sa kaban ng bayan. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Pero kasi dito ang pinaka-aabangan ng marami at naghahanap po ng hustisya dito po, lalo na po sa mga namatayan at talagang nawala ng ari-arian dito sa flood control na ito. Sobra. Talagang makulong. Makulong dapat. Pero ang problema kasi nito, kaya hindi rin mapupursige yung pagpakulong kay Romualdez kasi nagbanta na siya. Na pag nilagay nyo ako sa alanganin, ituturo kita. Kung sino ka man na nasa ibabaw ko, ituturo kita. So laglaga na parang laglaga na. I will carry you through the storm. Ika nga. Dalhin kita sa baha. Pagka niyari nyo ako. Yun ang sinasabi ni Romualdez doon sa kanyang talumpati So, natakot din siguro yung mastermind. Kaya sabi siguro, okay, announce ko, ganito. Patong-patong, pero kunyari lang yan. Kasi takot din siya kay Romualdez na maghuramentado, paring Eli. damay-damay. Damay-damay. Yun ang kanina, yun ang totoo dyan. Kasi sabi niya, I will not go down. Yung alone, sabi niya, di ba? I will not go alone. So, yun ang pangyayari dito. Now, as a parting word, nananawagan po tayo sa butihing ombudsman, sa butihing very proactive na ating dating kaibigan at baka kaibigan pa rin natin hanggang ngayon si
paring Melvi Matibtib, Matibag, na imbestigahan ito si Gutesa kung sino ang behind na nagkomiter ng obstruction of justice, na pinipilit si Gutesa na bumaliktad. Kasi sinabi ni Gutesa doon sa kanyang video na mayroong mga grupo na nagpipilit sa kanya na gumawa ng panibagong affidavit. Oh. So very clear, mga kababayan. So dito lumilitaw yung mga naunang binanggit niya sa kanyang usapan sa asawa. Ito na. Oh, Ito na yung kanyang... ito na yung nilabas na nila. Oo. Tinago lang ito for a while, nawala si Gutesa, ang duda natin, baka tinepok na or tinago or ngayon biglang sumulpot. Yung sinabi niya doon sa video, ito na ngayon nilalabas nila. Kasi kaya yung timing niya ng pagsulpot dahil sa nasa preliminary investigation na. 'Di ba? Oh, related ito sa apat na allegedly Yung binayaran ng tag 20 million, na bumaliktad na apat na Marines, part of the 18 Marines. So, marami na sila. So, ika nga ito ay mukhang mayroong magic na nangyayari dito. Kasi alam naman natin dito sa atin yung sistema ng batas kapag wala talagang testigo, wala mangyayari kahit Walang mangyayari. Oo. Sabihin natin na paniniwala ng lahat na ikaw ang gumawa ng krimen eh. Yeah. At Wala saka hindi mo naman papipilit yan eh kung ayaw nilang mag-testify eh. So, dito ho, pero parang mali yung at parang sablay yung naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA. Yes. Yeah, dito babalik sa kanya ito. Oo. Lalo na, palala ang baha sa ating bansa. Sinasabi niya hanggang tuhod lang, pero kung pakinggan mo ang mga biktima sa baha, sa iba-ibang Tatalon, sa ibang portion ng Quezon City, sa Batangas, sa Cavite, lalo na sa Bulacan, it's exactly different from the lies that Marcos is telling to the public. Pero Segjing, kung ikaw halimbawa nagsona, ikaw yung sa poder ni Pangulong Marcos na ganyan nangyari, baka ikaw rin mismo magsabi sa NBI, imbestigahan nyo yan. Mapapahiya ako sa sinabi ko sa SONA. Siya dapat. Diba? Kung pinapahuli niya si Bato, pinapagawa niya ng mga ibang, pinaparade nila yung mighty steel plant. Ano ba naman sabihin niya, Matibag, imbestigahan mo ito. Kasi mapapahiya ako. Malalim itong kay Gutesa. Kasi mapapahiya ako dahil sa nabanggit ko na sa SONA yan Yes. na ipakukulong Yes. So yun po mga kababayan, dito po tayo magtapos sa ating issue at magandang araw po muli sa inyo at of course we want to sympathize and empathize with our beloved brothers and sisters, mga Pilipinos na naging biktima nitong kalamidad na ito na hindi natural na nangyari kundi kagagawan ng kabulastugan ng gobyerno. Okay, maraming salamat. Huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.